Sa 12 years namin, 7 years na sila at hindi ko man lang napansin dahil naging kampante ako. Habang nagmo-move on po ako, may nakilala akong tao. Ang problema ko po ay may asawa rin siya. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makaingin ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag nyo na rin po sanang kalimutan i-follow and i-like ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is about our secret files. And here is the story. Good evening, ma'am. I am Marie, 33 years old. I am married for 12 years. Pero nitong 2023, naghiwalay na po kami ng asawa ko dahil nag-cheat po siya sa akin. Almost 7 years na po. Dating girlfriend niya po ang affair niya today. Sa 12 years namin, 7 years na sila at hindi ko man lang napansin dahil naging kampante ako. Now, sobrang depressed ako for almost 8 months. Habang nagmo-move on po ako, may nakilala akong tao at naging okay kami. 2 months po kaming magkarelasyon. Ang problema ko po ay may asawa rin siya. Gusto ko na sanang bumitaw pero naging okay ang lahat. Matagal niya na rin pala akong gusto kahit na noong may asawa pa ako. Gusto niya na ako, nag-backward lang siya dahil ayaw niya masira ang family ko. Pero nung nalaman niya ang sinapit ko sa asawa ko, nagpursige siya sa akin. At ako, nahulog din sa kanya. Alam ko rin na may asawa siya at 27 years na sila. Mahal ko na rin ang bago ko ngayon. Pinaramdam niya sa akin kung gaano ako kaimportante sa kanya. Ang inaalala ko ay ang asawa niya dahil dati rin akong legal wife. At alam ko ang pakiramdam ng naloko. Pero ang sabi sa akin ng bago kong mahal, matagal na raw siyang walang pagtingin sa kanyang asawa. Naghahanap siya ng tiempo para hiwalayan niya ito para sa akin. Nagigilty ako dahil parang yung ginawa sa akin ng asawa ko, ginagawa ko sa iba. Ano kaya ang dapat kong gawin sa sitwasyon kong ito? Mahal ko na siya at matagal na rin niya akong mahal. Ayoko namang makasakit ng ibang tao. It's a big help po if you can share advice, ma'am. Thank you and God bless. Legal wife turn to a mistress. Sa tuwing nandyan ang lungkot, sa tuwing nandyan ang depression, na parang pakiramdam mo nag-iisa ka, diyan tayo madalas nakakagawa ng mga maling desisyon. Bakit? Kasi madalas nagdedesisyon tayo kapag tayo ay mahina, nagbabase tayo sa ating emosyon. Hindi natin minsan napapagana ang ating isipan. Madalas, nakakagawa talaga tayo ng mga bagay na ikapapahamak natin or ikakalala ng sitwasyon na kinasasangkutan natin. Kasi we are trying to ma-validate yung ating emotion na hindi natin nakukuha dun sa mga taong mahal natin o doon sa taong in-expect natin na sila dapat ang magbibigay ng validation and security. So dahil punong-puno ka ng pain, punong-puno ka ng emosyon, nakakapag-desisyon tayo ng mali. At ito yung nangyayari sa'yo ngayon. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Napakalaking mali ng pinasok mo ngayon. Hindi po pwedeng ang isang pagkakamali ay gagawan mo uli ng isa pang pagkakamali na akala mo yun ang tama. Minsan naman, alam naman nating mali, pero ginagawa pa rin natin ito. Alam mong may masasagasaan at may masasaktan ka. Ito yung mga bagay na hindi dapat natin ginagawa. Huwag kang maniwala dito sa lalaking ito kasi kung talagang mahal ka niyan, hindi na magpapatumpik-tumpik na iwanan niya
yung kinakasama niya ngayon at kung sakaling gawin niya man iyon. Matatanggap mo ba na may sinira kang pamilya para lang mapatunayan mo sa sarili mo na karapat-dapat kang mahalin? Matatanggap mo ba sa sarili mo na minsan sa buhay mo ay naging makasarili ka at gumawa ka ng mali dahil lang sa pangsarili nating kagustuhan? Hindi ba? Hindi. Napakahirap kapag tayo ay nakapasok sa ganitong sitwasyon. Kaya habang maaga pa, itama mo yung ngayong alam mong mali na. Hindi yan ang lalaki na dapat magbigay sa'yo ng security. Dapat secured ka sa sarili mo. Dapat panatag ang kalooban mo na kahit ano pang dumating na bagyo sa buhay mo, sa pagsasama ninyo mag-asawa, kayang-kaya mo itong lagpasan nang wala kang sinisirang tao or pagsasama. In short, malinis ang konsensya mo. Huwag na huwag tayo gagawa ng mga bagay na alam nating sa dulo, tayo rin naman ang talo. Kung kaya niyang gawin yan sa asawa niya, sa tagal nila, niloko niya pa rin. Kaya niya rin gawin sa'yo yan. Huwag tayong tatanggap ng isang relasyon or papasok sa isang relasyon nang nasira dahil din sa atin. Kasi mangyayari din yan sa atin. Kung ano ang itinanim, yan din ang aanihin natin. Hindi man ngayon, pero darating ang oras na aanihin mo kung ano ang itinanim mo. Habang may panahon ka pa, itama mo na yung maling ginawa mo. Hayaan mo na yung iyong asawa ang magkamali. Huwag mo nang dagdagan pa. Kasi dapat, pag nagkakamali ang mga asawa natin, taas noo tayong humaharap sa kanila. Lalong-lalo na sa sarili natin, na kahit niloko tayo, sinaktan tayo ng paulit-ulit, nanindigan tayo, na hindi tayo gagawa ng mali. Dahil ang maling ito, tayo rin naman ang magsasuffer sa huli. Instead, pagtibayin mo ang kalooban mo, ang mga nangyayari sa iyo, ngayon ay dadaanan mo lamang. Papaano kung nagkamali ka din habang dinadaanan mo ang ganitong kasalimuot na sitwasyon ninyong mag-asawa? Hindi ba ang daming pagkakamali ang itatama mo? So mas mabuti pang itama mo na ito habang hindi pa huli ang lahat. Palagi mong isipin ang kinabukasan mo. Kung ano ang makakabuti sa iyo, na alam mong wala kang sasagasaan at sasaktang tao, yan ang gawin mo. Huwag mong hayaan na dungisan ang sarili mo.